Build use, build use, build use, build lang. Palawakin natin ang Build program para kahit saan may trabahong maaasahan. Yan ang naging kampanya ng ating kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang pagpapatuloy sa programang sinimula ng dating administrasyon na Build program na may layuning makamit ang Golden Age of Infrastructure sa Pilipinas. Gayun din ang pagkamit sa mabilis na paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Ayon sa kanilang data, ang Build projects ay nakapagbigay na rin ng mahigit 6 na milyong trabaho sa mga manggagawang Pilipino mula 2016 hanggang 2020. Pero ano na nga ba ang narating ng ating bansa sa larangan ng infrastruktura? Gaano kalaking proyekto na nga ba ang ating kayang ipagawa? Ano nga ba ang pinakamalaking infrastructure project sa ating bansa? Yan ang ating aalamin. Davao Airport. Ang lungsod ng Davao ang itinuturing na pinakamalaking syudad sa bansa. Hindi rin maitatanggi ang paglawak na rin ng sektor ng ekonomiya rito. Kaya naman ang airport project na ito ay malaking bagay upang mas maging accessible ang paglabas-pasok sa syudad, lalong-lalo na ng mga investors, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging rin mula sa ibang bansa. Saklaw ng proyektong ito ang construction, rehabilitation, improvement, betterment, expansion at modernization ng Davao International Airport. Samantala, 40.57 billion pesos ang pondong inilaan dito na inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA. Sinimula ng proyektong ito noong taong 2017 at inaasahang matatapos sa taong 2025. North Luzon Expressway East Phase 1 and 2. Ang proyektong ito ay nagkokonekta sa San Jose del Monte City sa probinsya ng Bulacan papuntang Cabanatuan City sa Nueva Ecija Province. May haba itong 91.20 km. 4-lane expressway ito na may dalawang phase. Bahagi ng proyektong ito ang paggawa sa mga daan, 11 tulay, 8 interchanges, drainage at slope protection, mga overpass at iba pang related facilities. Gayon din ang pag-i-install ng toll gates. Kaya naman, umabot sa 44.61 billion pesos ang inilaang pondo para dito. Samantala, sinimula naman ang paggawa ng proyektong ito noong 2018. The Leyte Surigao Link Bridge. Ang Leyte Surigao Link Bridge Project ay ang paggawa ng cable-stayed bridges na may habang 23 kilometers na siyang magkokonekta mula San Ricardo, Southern Leyte, papuntang Lipata, Surigao City. Tatawirin ng tulay na ito ang Surigao Strait. Layunin ng proyektong ito ang magkaroon ng permanenteng solusyon sa mga matagal ng problema sa biyahe rito tuwing may pagsama ng panahon at pagdagsa ng mga pasahero tuwing peak season. Ang cable-stayed bridge ay may isa o mas marami pang towers kung saan ang mga cable ay susuporta sa bridge deck. 47.53 billion pesos naman ang inilaang budget para sa proyektong ito. Cebu-Bohol Link Bridge. Iminungkahi ang proyektong ito noong taong 2016. Naitala ito sa proyekto ng ating Pangulong Duterte na Build project na napunta sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na Build Better More Infrastructure Programs. Ang National Economic Development Authority o NEDA ay gumawa ng proposal noon na ikonekta ang dalawang probinsya mula sa Cebu City papuntang Getafe. Tinatayang aabot sa 58 billion pesos ang magagastos sa proyektong ito. Dapat sana'y sisimulan ito noong 2020. Subalit nang makitang imposible ang pagsasagawa ng proyektong ito ayon kay Director General Ernesto Pernia dahil sa technological limitations at magiging sobrang laki umano ng magiging gastos dito, kasalukuyang nakashelve ang proyektong ito.
Clark-Subic Rail. Ang Clark-Subic Rail Project ay ang 71-kilometer freight railway na kokonekta sa Subic Bay Freeport Zone at Clark Freeport Zone. Samantala, nakahati naman ito sa dalawang major section. Ang main line na nasa 64.19 km railway na kokonekta sa Subic Bay Freeport Zone at Clark Freeport Zone na may spur line na nasa 6.94 km railway na nagkokonekta sa Subic Bay Port. New container terminal patungo sa main line. Nasa halos 58 billion pesos rin ang budget para sa proyektong ito. Luzon-Samar Link Bridge. Saklaw ng proyektong ito ang pagtatayo ng 21.8 km na cable-stayed bridge na kokonekta sa Luzon at Samar Island. Bahagi nito ang pagtatayo ng tatlong long-span bridges, ang Allen-San Antonio na nasa 4.9 km, ang San Antonio-Capul na 4.9 km at ang Capul-Matnog na nasa 12 km para ikonekta ang Samar sa Luzon. Kasabay rin dito ang pagpapagawa ng mga access roads, service road, connecting roads at iba pang related infrastructure. Gayon din ang installation ng signaling at safety system. Ayon sa plano, 2019 ito nararapat masimulan. Halos 58 billion pesos rin ang aasahang magagasto sa proyektong ito. Bohol-Leyte Link Bridge. Ito ay ang proyekto sa pagpapatayo ng 20-kilometer bridge. Bahagi nito ang pagpapagawa ng 11-kilometer na daan, 4-kilometer causeway, access roads, service roads, connecting roads, kasama na ang installation ng mga ilaw at signaling system. Nagsubmit noon ng request ang DPWH sa pagkandak ng feasibility study sa proyekto na ipinasa sa Department of Finance. Samantala, noong June 2017, ang RDC ay nagsubmit ng mga dokumento sa Chinese Embassy para gumawa ng feasibility study sa naturang project. Itinakda itong masimulan sa taong 2019. Mahigit 72 billion pesos naman ang nakalaang budget para dito. PNR Long Haul. Ang PNR South Long Haul Project o mas kilala sa pangalang PNR Bicol ay ang iminungkahing intercity rail line sa Southern Luzon. Isa itong bahagi ng malaking Luzon Railway System. Ito ay network na long-distance standard gauge lines na itatayo sa Philippine National Railway sa buong Luzon. Isa ito sa 2 lines na magre-reconstruct sa historic PNR South Main Line, kasabay ang electrified North-South Commuter Railway, South Section papuntang Calamba, Laguna. Samantala, inaasahang aabot sa mahigit 151 billion pesos ang magagasto sa proyektong ito. Malolos Clark Airport, Clark Green City Rail. Ito ang iminungkahing 53.1 km long railway line na itatayo para ikonekta ang Malolos at Clark Economic Zone, ang Clark International Airport sa Central Luzon. Ang elevated railway line na ito ay iniata sa DOTR at Japan International Cooperation Agency or JICA. Ito ang magiging kauna-unahang airport express railway service sa bansa. Ang proyektong ito ay bahagi ng 163 km long North to South Commuter Railway Project or NSCR na layuning makonekta ang New Clark City sa Calamba sa taong 2025. Samantala, inaasahang aabot sa 211.46 billion pesos ang magagasto sa proyektong ito. Metro Manila Line 9. Ang Metro Manila Subway Line 9 o dating kilala bilang Mega Manila Subway ay isang underground rapid transit line na kasalukuyang itinatayo sa Metro Manila. Ang 36-kilometer line na ito ay magmumula sa Quezon City, Pasig, Makati, Taguig hanggang Pasay. Mayroon itong 15 station sa gitna ng Quirino Highway at FTI stations. Magsisilbi rin itong second direct airport link na may branch line papuntang Ninoy Aquino International Airport. Idinisenyo ito para ipagkonekta ang ibang urban trail transit services sa rehiyon, kabilang na ang Line 1, Line 3 at Line 7 sa North Avenue Common Station.
230 billion pesos naman ang nakalaang budget para sa proyektong ito. Sa mga proyektong nabanggit, bilang mga Pilipino ay inaasahan natin na malaki ang maitutulong nito upang mapagaan ang pamumuhay natin mula sa transportasyon, sa ating mga hanap buhay at sa magiging takbo ng ekonomiya natin.